Doon nga po siya naging unang pagdinig na may kinalaman po dito sa disinformation at dito po sa ating mga online content creators. Kung marami-rami yung pinatawag niyo po na mga vloggers pero tatlo lamang po yung nakapunta kahapon. 3 out of 40 online content creators. At ang ilan Mm. po sa kanila kahapon ay dumiretso nga po sa Korte Suprema para maghain nitong petition for certiorari and prohibition. Ano pong balak Oo. gawin ng Kongreso dito po sa mga vloggers na hindi po sumipot sa pagdinig kahapon? Kahapon kasi napag-usapan niya, no, yung kanilang absence doon sa hearing na yon, without a valid excuse, no. Nagpasa po ng show cause order ang komite, no, para sa ganon sa susunod na pagdinig ng TRICOM sila po ay mag-attend na. Yung kanilang idinulog sa Supreme Court, yan naman po ay hihintayin din po namin ang kautusan ng Supreme Court, no, kung ano ba ang magiging decision diyan. But ang nakakagulat kasi dito, yung aming imbitasyon ay simply na humingi ng opinion doon sa gagawing regulatory framework sa paggamit ng social media platforms dito sa ating bansa. Because kahapon nga nabanggit, no, sa ibang bansa, marami na pong mga regulatory policy na inimplement ang kanilang mga gobyerno nang sa ganun ay hindi po umabuso yung mga social media actors kung tawagin. Kaya yun naman po ang ating layunin dyan sa pagdinig na yan, no? Dahil nga sa ating experience, napakarami po na mga fake news ang pinakakalat. Minsan nga nagtataka, nag-iisip na tayo, ano ba yung totoo? Dahil pag nababasa natin sa social media, iba-iba ang lumalabas na mga istorya. So, isa ang gusto natin i-address dito sa pagdinig na to dahil malaking epekto po nito sa ating national security. Dapat huwag ipawalang bahala. Ang ilan po sa sinasabi nila, wala daw legal na basihan ang Kongreso para pilitin pong dumalo itong ating mga vloggers at online content creators. Para po sa panig ninyo, anong explanation doon para sa mga nakatutok po at nakikinig sa atin ngayon? Alam niyo po yung pagtawag ng isang pagdinig, no, inquiry in aid of legislation, na isang constitutional duty ng ating mga mambabatas, whether sa Senado ito o hindi kaya dito sa mababang kapulungan. Ito naman po ay hindi naman po pag-uusig. Alam niyo, nakakalungkot kasi nung inimbitahan sila, no, alam mong guilty dahil hindi umattend at patuloy yung kanilang pagbash sa social media na kesyo hindi raw sila attend kasi pagkitil ito sa kanilang malayang pagpapahayag, yung mga ganun. Wala pong ganung layunin itong TRICOM. Iniulit po namin yan kahapon na this is not a suppression of your freedom of expression, kundi ito po ay pagdinig ng sa ganun, magkaroon po tayo ng regulatory policy sa paggamit ng social media platform. Mo kasi DJ Chacha, kung napapansin mo itong nakakaraang mga taon, pag nagbukas ka ng iyong social media, no, yung Facebook o hindi kaya TikTok, ang nakikita ng kabataan yung nagmumura, yung walang humpay na pagmumura, yung wala talaga, kung magmumura kayo dahil yun ang ugali nyo sa inyong bahay, diyan na lang kayo magmura sa bahay dahil marami po nakakakita sa inyo, nakakabinig sa inyong mga kabataan. Pangalawa, meron dyan nag-social, nagbablog, no? Ang kanilang pinakakalat ay walang katotohanan, walang basihan, hindi man lang binabalidate, no? Pangatlo, yung kanilang ginagawang panawagan, no, nananawagan sila ng kaguluhan sa bansa. Kailangan mag-people power, kailangan patalsikin ng gobyerno. Kailangan magkudita kayo mga sundalo. Ano ba yun, di ba? Yung ba dapat nating pabayaan o lagyan natin ng pulisiya? Yun lamang ang layunin nito. Ngayon, kaya hindi sila sumipot, palagay ko guilty dahil they are probably the purveyors of fake news.